Isa po mapagpalang umaga, kapamilya. Purihin po natin ang Panginoon. So today, the third Sunday of Advent, Gaudete, Rejoice Sunday. Tayo'y magalak. Abay, pasayahin mo naman ang katabi mo. Sana nga'y magalak yan, titigan mo ng konti at sabihin mo, ang ganda mo. Yan, talaga, no? Yes, tayo po ay magalak, magdiwang. And this is the third Sunday of Advent. Our EBP of RCBC and SBP of Land Bank, no? Brother Lito and Sister Piwi Villanueva. This is the candle of joy that they lighted. Today is December 14. We rejoice at namnamin natin ang kaligayahan ng kasiyahan at patuloy na nagniningning ang liwanag ng kapayapaan at ang liwanag ng pag-asa. So, ano ang tema ng kaligayahan? Malalim. Lahat naman namang Sunday may tema, pero itong Gaudete Rejoice, ang pangunahin at pinakamagandang halagang tema ay tayo ay magsaya. Amen? Marami kasing nalulungkot, lalo na yung loneliness, hindi lamang sa kabataan. This is now a phenomenon to all. In fact, lagi ko lang sinasabi, the Surgeon General of United States of America, Dr. Murthy, imagine telling it, there is now epidemic in America, epidemic of loneliness. Depression din, ang dami, at yung mga nagpapakamatay. So tayo'y magalak, tayo'y magdiwang. Very positive ang tema ng ikatlong linggo ng Adbyento. At ang kagalakang ito ay hindi lamang eto ng maganda, panandali ang kaligayahan, kundi isang malalim at nananatiling espiritual na kagalakan. Ito ngayon ang bibigyan diin natin. It is not just a passing, temporary happiness. Ito ay malalim at nananatiling espiritual na kagalakan at nakaugat sa kaalaman na malapit na si Kristo ang tagapagligtas. Ano ang tunay na kaligayahan? Hindi yung tatanggapin mo o natanggap mo na ang 13th month pay. Okay yun. Malaki ang mga bonuses ngayon. Okay yun. Ang malalim ay malapit na si Kristo ang tagapagligtas. Kaya nga, the Advent season is a reminder for all of us. And what kind of reminder? Kinakailangan natin ng tagapaghilom at tagapagligtas. Amen? Kaya ito po ang tunay na kagalakan. Mayroon ka ng tagapagligtas, mayroon ka ng tagapaghilom. We are living in a wounded world. Sa pangyayari po ngayon, this year 2025, anong ibig sabihin na yan? We are living in this wounded world. In the late 1980s and the early of 2000, it started by US military. They assessed the world situation and they were able to come up with an acronym VOCA. Alam na po natin yan. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Pero ngayon po may bago na. It's nice that we have the bankers, we have the business people around. Yun namang FII, the Future Investment Initiative, they studied again. They asked 60,000 people in 32 countries in 7 continents. And this is now the 2025 Global Priority Survey. Among the 7 continents, 5 of them, Asia, Europe, North America, Oceania, and MENA, ang number 1 nila, ano yun? Ang kanilang concern. Kaya ito po ang sinasabi, most urgent concerns of people in the world. Ito, most urgent concern, sabi ng FII, Future Investment Initiative. Number 1, cost of living. O, pakitanong nga ang katabi mo, magkano nga budget mo sa pamamalengke? O, pamalengke pa lang yan, ha? Grabe.
ang mga bilihin ngayon, no? The inflation. Pangalawa, unemployment and poverty. Yan ang sinasabi ng FII. Talagang maraming nawawala ng trabaho kasi you will employ one robot. Nako, di ilan ang mawawala. And then look again sa mga nangyayari. But ang sinasabi naman dito in an optimistic, very optimistic, positive way, well, it could last from 7 to 9 years, but after that, there will be abundance. Amen? Kaya maghanda tayo. Ano yung pangatlo? Eto na, look at the crime, education, and healthcare. At ang susunod doon is the artificial intelligence, AI. So ito yung concerns ng tao sa buong mundo. O alam nyo na ba, another way of paying, another mode of payment. Tanungin nyo na po, nandito ang banker natin, siya po ang founding chairman ng FinTech, no? The SBP Lito Villanueva. So, ang daming pangyayari. At ito pa, bagong-bago, mainit-init, Time Magazine. Sino daw yung person of the year? Not an individual, pero ang pinili ng Time Magazine for 2025 person of the year, the architects of AI. So they specified 8 of them. Siyempre, my favorite, Elon Musk is there, no? But I will not go into details anymore. Ano lang ibig sabihin na ito? If we will not embrace AI, then we will be left behind. Pero, okay to. Pero pagka tinanong mo sa ordinaryong Pilipino, alam mo ba ang VOCA? Alam mo ba ang FII? Alam mo ba itong architects? Wala. Pero, eto sabihin mo, alam mo ba ang nangyari kay Derek at Ellen? Ay, wala na sila. Ay, talagang ganado. Tapos sinagdagan mo pa. Siyempre, bago maghiwalayan yan, wala na rin si Julia at Gerald. Grabe. Itong si Jeff, nakasama ko, pilot ko, andyan ngayon sa behind the scene, meron po akong ikinasal kahapon dyan sa Silang, sa St. Antonio de Padua, Paris, no? Di nag-homily ako. And of course, no, congratulations sa newlywed couple, Francis and Danica Tingson. Abay, nung pauwi na kami ni Jeff, sabi niya, Father, alam mo yung latest? Kaya nga, di ba, parang walang yung tungkol sa love life. Pakitalungan ka tabi mo, kumusta love life mo? Di ba? May forever? Parang walang forever. Sabi niya, Father, may bagong trending. Ano yun? Millions nga kaagad eh. Ano yun? Tungkol kay Angie. Sinong Angie? Nako, panganiban. Alam mo, Father, she was interviewed by Karen Davila. Yung dalawang exes niya, sino? Si Derek saka si Lloyd. Grabe talaga. Iyan ngayon ang pinapakinggan. Kasi sabi daw ni Angie, ay kay Derek, matagal kami pero parang walang patutunguhan, di ba? Kay John Lloyd naman sigurado hindi ako pakakasalan, no? Kasi si Angie kasal na for 10 years. Galing ng chika, no? Pero ito pa ngayon, ito pa na naman, latest, kanado mga Pilipino, sabihin mo nga, kaaway mo kapatid mo. Ay nako, grabe, si Kim Chiu, idinmanda na yung kanyang ate. Kasi ba naman yung kanyang pera na wala? Si kuya at si ate, hindi ko nasasabihin ang pangalan, naglaglagan na rin. Ay, hindi. Ayan mga pangyayari. At eto pa, mayroon na naman sa politics. Dati, magkasama, unity. Ngayon, disunity. Pati nga sa politics, walang forever. Pero ito, yung latest na naman may bago. Kahapon lang din. Wow! Speaker D. Sandro Marcos filed bill versus political dynasties. Ang tanong kagad ng iba, talaga? Ayan, ano? At sino nga bang mga nakaupo sa mga atin? Almost 80 to 85% ng mga elected officials sa Philippines ngayon. They belong to the families of dynasty. Kaya talaga. Pero ang message kayo ng third Sunday of Advent, pakisabi sa katabi, rejoice, yay, magalak. Sana nga, sa Ilocano, sapay kuma, no, mapasama. Sana nga mangyari. Pero in today's gospel, Matthew 11 verses 2 to 11, may twist, may kirot. Ano ang gospel? Ano ang kirot? Jesus, nandoon siya, being known. But John the Baptist was behind bars. So John the Baptist sent his disciple to Jesus
with this question, are you the one who is to come or should we look for another? Nakakulong si Juan Bautista. Sinugo ang kanyang disipulo. At tinanong, ikaw ba talaga? Ang ganda, no? And how did Jesus answer that question? Go and tell John what you hear and see. Ayoko magsabi na to sabi ni Jesus siguro, no? Tingnan nyo na lang kung ano nakikita nyo. Tingnan nyo na lang inyong napapakinggan. And then Jesus said, the blind regain their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor have the good news proclaimed to them. Beautiful. Kaya pala ang ganda ng mga mensahe ni Jesus nagaganap, nangyayari during the time 2,000 plus years ago. And now we could say, this is the kingdom of heaven. Ito yung makapasok ka sa kaharian ng langit. Wala nang sakit, no more sickness, no more death, wala namang mamatay, no more leprosy, no more evil, no more demon, no more corrupt. Hindi ba't ito ang langit? At ang langit na yan ay hindi lang yung pangkasalukuya, ay pang hinaharap, ito ay pang sa kalukuyang nangyayari. This event should be not of the future, but it should be happening now, today, now na. Ito ang kaharian ng Diyos. Ang ganda ng ating liturgy. Gaudete Sunday. Tayo'y magalak. Bakit? Ito ngayon ang gospel. May twist. Ano ang kirot ni Juan Bautista na nararamdaman ko kung nararamdaman nyo rin ngayon? Nandito ka na, pero nasaan ang kaharian ng Diyos? Ang tanong ni Juan Bautista, are you the one who is to come or should we look for another? Bakit? Ito ang nasa puso. Wala po ito sa Ebanghelyo. Ang sabi lang ni John sa kanyang kailaliman ng kanyang puso at pagkatao, bakit ako nakakulong? Hindi ba magandang tanong? Bakit ba nakulong si Juan Bautista? Sapagkat sinabi niya, sa hari, masamang ginagawa mo, kasama mo yung hindi mo asawa, kundi asawa ng iyong kapatid. Pag nagsalita ka, pwede kang mabalanggo. Lalo na ngayon sa social media. Kung may mga trolls dyan, naswelduhan, nabayaran, magsasalita ka ba? Kaya nga tamang-tama ang mensahe at ang naranasan ni Juan Bautista sa ating buhay, sa ating bansa, sa mga sandaling ito. Sana nga ang mga fina-file na mga bill kagaya ng No More Dynasty, matagal na yan, nasa constitution na yan. At alam natin, ang talagang pinagmumula ng korupsyon ay ang mga dynasty. And we hope and pray, and this is the beauty of the Philippine Church with regard to this issue. We are not encouraged to shout and down with this, down with it. Hindi. Ano mensahe ng ating simbahan? Pray! Manalangin. At sana nga, magkatotoo ang mga ito sapagkat ito ang tunay na magdadala ng kaligayahan. May Kristo, may mananakop. That is the real happiness. That's the real meaning of Gaudete. Not the passing joy, the external palamuti. And then, reminder again, rejoice. Tayo'y magalak sa Gaudete Sunday. Kung may kirot at katanungan sa ating puso, may kirot at katanungan ba sa ating puso? Be at peace. John the Baptist experienced that 2,000 plus years ago. He paved the way. But what happened to him? He was put behind bars. At sana, sa ating pagdiriwang, ito ang mensahe. This is the central message of the good news of Jesus, that there is the kingdom of God. May kaharian ng Diyos. Kaya nga tuloy-tuloy ang paghahasik ng mabuting balita. The Healing Eucharist for the past 20 years, next February 2026, we are going to celebrate
20 years na po tayong naghahasik ng mabuting balita through social media, tri-media, at ito nga po, sa ABS-CBN, live na live. Ano ang mensahe ni Jesus? Patuloy nating sabihin, Jesus is telling all of us, cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons. The kingdom of heaven is at hand. Huwag tayong manghina, huwag tayong malungkot, bagkos patuloy ang saya. Kung may kirot, dahil parang hindi nangyayari, be patient, ito ay mangyayari. And finally, the ending words of Jesus. Jesus says, affirmation. He affirmed his cousin John. Jesus said to the crowds, amen, I say to you, among those born of women, there has been none greater than John the Baptist. Yet the least in the kingdom of heaven is greater than he. Sino yun? Pakisabi sa katibi, ikaw yun, ako yun, tayo yun. And Jesus is telling us, imitate John the Baptist, pave the way, preach the good news. Someone is coming. The Savior, our Savior, ang ating mananakop ay darating. Tayo'y maghanda at nawa magkaroon ng Kristo sa puso, sa isipan, sa buong pagkatao na lalabas sa kamay sa pagsisilbi. Kaya ang ating last Q&A, feel mo, Feel ko. gets mo, Gets ko. gawin mo. Gagawin ko. Purihin natin ang Panginoon.